Hello guys, ito nga pala ang trabaho ko sa Korea bago ako mag-forward sa Pilipinas. Medyo mahirap, mabigat at delikado kasi mga glass yung mga gawa namin. Pero mababait naman yung mga kasamahan ko. Yung mga kasamahan ko, mga ibang lahi. Bali ako lang mag-isang Pinoy dyan. Bali mag-start pala yung trabaho namin ng 8:30 ng umaga hanggang 5:30 ng hapon. At araw-araw yun may overtime mula 5:30 hanggang 10 ng gabi. Tapos pag Sabado naman, ang pasok namin 8:30 ng umaga hanggang 5:30 ng hapon. So maaga kami uuwi, maaga kami makapagpahinga. So pag Linggo naman, so day off namin, magala kami, pupunta kami ng Seoul at iba-ibang lugar para mamasyal. So ganito lang ang trabaho namin sa abroad guys. Trabaho, bahay, kain, tulog, gala, tapos pagsahod, padala sa Pilipinas. So ganun lang. Bali ang proseso pala ng trabaho namin dito guys ay ikakat ng machine yung glass, depende sa ilang piraso ang order ng customer. Tapos mag-aantay kami dito sa dulo, tapos iikot yung conveyor, tapos antayin namin yung salamin, tapos kukuhanin namin yung salamin na naputol na, tapos ilagay namin sa palita, tapos tatalian na namin. Minsan may mga malalaking mga salamin guys na mabigat nga siya, hindi kaya ng isang tao, na kailangan 2 tao na bubuhat. Minsan 3 pa kami nabubuhat kasi malaki yung salamin at saka delikado. Tingnan nyo yung mga braso namin guys, meron nakalagay dyan na mga proteksyon na hindi kami masugatan ng salamin kasi matalas yung salamin. At saka dapat maingat ka dyan palagi guys, kasi yung salamin pag nabasag yan, mahal kasi yan. So pag nabasagan ka ng mga 1 beses o 2 beses, okay lang yan. Pero pag palagi ka na lang napabasagan, papagalitan ka ng supervisor mo o kaya ng team leader mo. Kaya dapat maingat ka sa pagbubuhat, at saka delikado din siya, masilan siya dahil hindi pwedeng magasgasan siya, kahit kunting gasgas lang na ano siya, nare-reject siya, kaya dapat ingatan. Pero ako habang nagtatagal sa trabaho na yan, parang wala na lang sa akin, para na lang ako nagbubuhat ng plywood kasi alam ko na yung gagawin ko eh. Kaya advice ko sa mga gustong magtrabaho sa South Korea, sana pagigihan niyo yung pag-aaral ng Korean language kasi lalo na ngayon mahirap talaga ipasa ang exam kasi pataas ng pataas yung passing score. So kailangan nyo talaga yung full time talaga yung pag-aaral nyo kasi lalo ngayon napakataas ng passing score ng exam. So tsaga-tsaga lang guys, kaya nyan, study lang palagi. Ako nga, self-study nga lang ako eh. Hindi nga ako nag-aral sa mga Korean school, sa mga kahit ano-anong mga eskwelahan dito sa Pilipinas na may bayad. So talagang ano na ako, sariling sikap, nagre-research ako kung anong mga dapat gawin, anong mga magagandang tips para makapasa ako sa exam. At ito guys, bibigay ako ng tips sa inyo kung paano may pasa ang exam. Para makapasa kayo sa exam guys, kailangan nyo ng 1 buong taon o 2 taon na pag-aaral para may pasa nyo yung exam, para makuha kayo ng mataas na score. So dapat sa araw-araw maglaan kayo ng 2 oras o 3 oras na pag-aaral ng Korean language. Tapos ulit-ulitin nyo yung reviewer nyo mula chapter 1 hanggang chapter 60 ba yun? Listening at reading, ulit-ulitin nyo na makabisado nyo yung mga tanong, yung mga question doon pa. At yun lang guys, sana may makukuha kayong idea sa video na ito para makapasa kayo sa exam at nang sa ganun ay makapagtrabaho kayo dito sa Korea. Maraming salamat po sa panonood ng aking video. Huwag niyo rin kalimutan i-follow ang aking page at i-subscribe ang aking YouTube channel. Maraming salamat po. Paalam.